Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. Dito naman po tayo ngayon sa ating Pilipinas News Channel. So ang balita po natin nakalap ngayon mga kababayan ay magmumula po dito sa iba't ibang pages na naman na na-search po natin this hour and this day. Sabi po dito sa GMA Integrated News, no po, former President Rodrigo Duterte has signed on as legal counsel of his daughter, Vice President Sara Duterte, in her petition before the Supreme Court seeking to stop her impeachment trial. So ito po ay kaugnay sa impeachment trial po na maaaring maganap na dahil naaprubahan na po ng Senado at ng ilang congressman natin na mga asignatories ng kanyang impeachment, mga kababayan. At mismo nga po, isa sa mga legal counsel nitong si Vice President Sara Duterte ay ang kanyang ama. Ang ating former President Rodrigo Roa Duterte ay magiging tagapagtanggol po niya, mga kababayan. At isa nga po din dito sa legal counsel niyang kanyang anak ay si Marcoleta, mga kababayan. The Duterte Patriarch inked the Vice President's 36-page petition for certiorari and prohibition along with 5 other lawyers. The petition was filed with the High Court on Tuesday, February 18. So, yan po yung kaganapan ngayon, mga kababayan, dito sa mag-ama, nalalapit at napipintong impeachment trial nitong pong si Vice President Sara Duterte. At sinasabi nga po niya na baka pwede na matigil ang impeachment trial para sa kanya. Siyempre, sino ba naman ang gugustuhin na ma-impeach? Hindi pa tapos ang termino, may impeach ka na kaagad dahil sa mga anomaly na nakikita ng mga kalaban. Totoo man yan o hindi. Of course, ayaw naman niya na maisulat sa history ng books natin na siya ay na-impeach bilang isang pinuno ng bayan natin or ng bansa natin. And I think malakas ang kutob ko na si Sara Duterte ay tatakbo pa sa halalan na 2028, mga kababayan. Kasi umupo ang ating current president na si Bongbong Marcos nitong 2022. So after 6 years, 2028 na. At nasa 2025 na po tayo ngayon, 3 taon na lang, mga kababayan, ay magkakaroon na naman tayo ng eleksyon sa mga tao na mapipili natin na magiging halal or maihahalal natin para mamuno dito sa ating bansa. At yan nga po ay isa dyan natatakbo na maaaring mangyari, natatakbo ay si President Inday Sara Duterte, mga kababayan. So, sinabi din po dito, no, sa Facebook page ng News 5, formal nang nag-withdraw ng kanyang kandidatura sa pagkasenador para sa Bilang Pilipino 2025 si Dr. Willie Ong ngayong Biyernes, February 2021. Nagpunta ang kanyang asawa na si Liza Ong sa Commission on Elections, COMELEC main office sa Manila ngayong araw upang ipasa ang kanyang withdrawal. Matatandang noong February 13, inanunsyo ni Dr. Ong ang kanyang pag-atras sa pagtakbo bilang senador sa 2025 midterm elections. Ito ay upang makapag-focus siya sa pangangalaga ng kanyang kalusugan. I am officially withdrawing my candidacy for the 2025 elections so I can focus more on taking care of my health, saad niya. So, Dr. Willie Ong, formal nang nag-withdraw ng kandidatura sa pagkasenador sa 2025 elections. So, alam naman po natin na si Dr. Willie Ong ay may sakit pong cancer ngayon sa kanyang baga, no? Sa lung cancer po yung diagnosis niya. At siya po ay kasalukuyan nagpapagaling sa ibang bansa. So, suportahan po natin siya, ipag-pray po natin siya, no? Mabuting tao din naman po yan si Doc Ong. At marami na rin pong natulungan na tao yan in terms of sa kanilang mga kalusugan. So, lastly po, no, dito sa News 5 pa rin, sinabi po dito ni Brigadier General Nicolas Torre III, Director po ng PNP-CIDG, nito pong February 17, 2025, medyo late na po ito. Sinabi po niya dito yung pong kaugnay sa sinabi po ni President Duterte bilang biro sa mga senatorial candidates. Napapatayin po niya yung 15 na candidates ng kabilang panig ni Bongbong Marcos upang makapasok po lahat ng kanyang pambato. Pero sabi po ng mga netizen dito ay biro lang po yun ni Duterte. Sabi po dito ni Nicolas Torre, puro patay-patay na lang, tapos if they will be taken on their word, bigla ang sasabihin joke only o ang latest na palusot, he is just expressing a legal opinion. Hindi na pwede yun.
that's too much. So balita ko po dito mga kababayan na ito pong si Torre ay magpa-file po ng kaso against dyan. So i-confirm po muna natin mga kababayan kung ano na pong nangyayari sa pagpa-file po niya ng kaso against dun sa sinabi ni President Rodrigo Roa Duterte as biro sa mga senatorial candidates ng kabilang panig po, no? Na sinabi po niyang papatayin niya nga po yun or papatayin po nila yun upang makapasok po ang kanilang mga pambato or yung kanilang mga manok, no? Sabihin po natin mga manok sa Senate. Okay? So yan lamang po yung balita po natin na nakalap mga kababayan. Hopefully po nag-enjoy po kayo sa ating balita ngayon. Kung gusto po ninyo ng updates dito po sa ating video, mag-subscribe lamang po kayo at pakihit na din po ang notification bell para lagi po kayong updated. Pakilike na din po ang video para ipakita pa po ni YouTube ang ating video sa ibang mga manonood dito sa YouTube platform mga kababayan. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.